The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 19, That Necklace. Red, hiha. I am very thankful na naging yaya ka ng mga anak namin. They became happy again, because of you, ani Madam Chi habang hawak ang kamay ko. Pinatawag niya ako sa kanyang kwarto at laking gulat ko naman nang kausapin niya ako ng masinsinan. Walang anuman po, Madam. It's my obligation naman po and ako po dapat ang magpasalamat kasi tinanggap niyo ako dito. Malaking tulong po ito sa pamilya ko, sinserong saad ko at ngumiti sa kanya. We are so lucky to have you, hiha. I am so happy to see that Draco is smiling now. Noong nasa States kami ay nagmumakmak siya. Halos hindi na din kumakain at nag-i-insist na lang na umuwi sa Pilipinas, aniya sa malungkot na boses. I hope that you'll stay here, sana huwag kang aalis kasi ayaw kong makita ulit na malungkot ang mga babies ko, tila nakikiusap niyang sabi. Hinawakan ko naman ang kamay niya. Hanggat maari ay mananatili ako dito, Madam Chi. Pangako iyan. Hanggat kaya ko pa ay dito ako magtatrabaho sa inyo. She smiled at me and my breath hitched when she suddenly hugged me. Nabigla ako kaya wala sa sariling niyakap ko na lang siya. I hope I had a daughter like you. Hiha, anas ni Madam Chi tsaka bumitaw sa yakap. Isang pribilehiyo din po na maging anak nyo. Maswerte ako kung kayo ang naging mama ko, sabi ko naman dahilan para lumamlam ang kanyang mga mata. I also heard her sniff. Mukhang niiyak siya. Nagyakapan pa kami saglit bago ko nilisan ang kanyang silid. Sabi ko ay magpahinga na rin muna siya. You shut up. Huwag mo na nga akong tawagan. I don't want to hear your voice. It's so annoying. Napalingon ako sa dining area nang marinig ang boses ni Draco na tila galit. There, I saw him talking to someone in his phone with his brows furrowed and forehead creased. Don't call me again, okay? I hate that stupid call sign. Ang pangit, nakakasuka. Where did you even get my number? Puno ng inis na saad nito. Nang may baba na niya ang phone ay tsaka ako lumapit. Mukhang mainit ang ulo mo, sino yun? Curious kong tanong. Pumunta ako sa fridge at kumuha ng malamig na tubig bago iyon isinalin sa baso. Chismosa ka talaga, Yaya Red. Maktol niya at nagdabog-dabog sa sahig. Tinaasan ko siya ng kilay. Gaga, tinatanong ko lang naman kasi na curious ako kung bakit galit na galit ka. Mukhang ayaw mo talaga sa taong yun Nakangising turan ko. Nag-iwas naman siya ng tingin. Bahala ka dyan, Yaya Red. Ang pangit mong kausap. Aniya at padabog siyang naglakad palayo. Uminom na lang ako ng tubig at muling ibinalik ang pitchel sa ref. Akmang maglalakad na ako palabas ng kusina nang maaninag ko si Sir Matthew na papasok din kaya kinabahan kaagad ako. Baka pag-alitan na naman ako. Good morning po, Sir, magalang kong pagbati at ngumiti ng malapad sa kanya. I thought na lalagpasan niya lang ako pero laking gulat ko nang ngumiti siya sa akin at tinapik ang balikat ko. Good morning. Hiha. Oh, my God, may himala. Natisod ako sa kinatatayuan ko dahil sa pagkabigla. Nakalagpas na si Sir Matthew pero hindi ko pa rin ma-process ang mga nangyari. Nagising lang ako nang marinig ang boses ni Sir Matthew. Hiha. I have something to tell you, sabi nito kaya napalingon kaagad ako. Heto na, babawiin na siguro kaagad ang himala ngayong araw. Ano po yun, Sir? Magalang kong tanong. Your Madam Chi and I have decided na magpa-party dito sa mansion. It is for thank you and for the recovery of our son Draco, aniya pa kaya namilog ang mga mata ko. Bakit po pati ako? Thank you for me po. Lutang kong saad habang napapalunok pa ng wala sa oras. He nodded and smiled. May gaganaping party dito sa mansion, mamayang gabi na iyon. I wanted to ask help from you. Gusto ko sanang tulungan mo kaming maghanda para mamaya. Madami kaming in-invite, you can also invite your family to come over, sabi niya habang humihigop ito ng kapeng tinimpla din niya para sa kanyang sarili. Talaga po, Sir, gulat kong bulalas, tumango naman siya ulit. Oo naman, we are so thankful of you, because you bring happiness to our sons, and I heard na nililigawan ka daw ni Draco. Namilog naman ang mga mata ko dahil sa tinuran nito at Wallen Joe. Pulang-pula ang buong mukha ko sa kahihiyan. Sino naman nagsabi nun? Lagot talaga sakin. Totoo ba yon? Hiha. Kahit nahihiya ay tumango ako.
I heard his chuckles. Huwag kang mahiya. Okay lang naman sa amin na ligawan ka ni Draco, as long as he is happy, I will support him. And alam ko namang hindi mo siya pababayaan. My heart warmed. Buong akala ko, kapag nalaman nilang nililigawan ako ng anak nila ay tatanggalin nila ako kasi lumalabag ako sa rule na bawal ang special feelings towards boss and employee. Thank you po, sir. No, thanks to you, hiha. And also, I wanted to apologize for all the things that I have said to you. I know that it was disrespectful. Because whatever your status in life is, you need to be respected. Ngumiti ako sa kanya. Apology accepted, sir. And I can't wait to invite my family. I'm sure na matutuwa sina mama at papa kapag nalaman nilang iniimbitahan niyo sila dito, buong puso kong sambit. He messed my hair. From now on, remember yourself as a member of this family. Total kapag naging mag-asawa na kayo ng anak ko ay magiging dad na rin naman ang tawag mo sa akin, baliwalang saad niya, samantalang nabulunan naman ako ng sarili kong laway. Dito Sev, ilagay mo na lang yan dito. Salamat talaga, Beshi Waps. Natawa naman ito at nagkamot-batok. Ate Red talaga, oh. Ginagawa mo naman akong binabain yan. I smiled. Ayaw mo nun. May kasama na akong maghanap ng mga fafables, biro ko pa at sabay naman kaming natawa. Anong meron? Napalingon naman kami sa biglang pagsulpot ni Kainzo. Mukhang kagagaling pa lang niya sa school. Naka-uniform pa nakikichismas na agad. Hindi niyo po alam, sir. Tanong ni Severi. Malamang, hindi ko alam. Kung alam ko, tingin mo ba magtatanong pa ako? Sige nga, alam ko na ang nangyayari, manghuhula ako, Pabalang na saad ni Kainzo kaya natawa ako. Kumamo na naman sa batok si Severi. Ay, sorry, sir. Sige. Ate Red, aalis na po ako, palam ni Severi at nakayukong naglakad na. Tumahimik muna ako kasi ang awkward. Ngayon lang ako nakaramdam ng ilang kay Kainzo. Dati kasi nasanay na akong kapag nagkikita o nagkakasalubong kami ay ang daldal niya tapos palagi kaming may bangayan. Tapos bigla na lang naging ganito, kaya ang awkward talaga. May party na gaganapin dito sa mansion, mamayang gabi. Para saan naman daw? Sa recovery daw ni Draco. Syempre, hindi ko sasabihin na thank you din sa akin kasi nakakahiya naman. Magmumukha akong makapal ang mukha. Hindi naman siya sumagot. Nakita ko lang ang pagdaan ng lungkot sa kanyang mga mata. Gutom ka na ba? May niluto ako doon. Gusto mo bang kumain? Mahinang ani ko. I saw how his eyes watered. Ano bang niluto mo? Aniya sa nanginginig na boses. Lasagna tsaka macaroni salad, want mo? Nakangiting sabi ko. Parang batang tumango siya, gusto ko. Mas lumapad ang ngiti ko. Tara, kain ka muna. Alam kong pagod ka rin galing school, Sabay kaming naglakad papuntang dining. Upo ka lang dyan. Kalmahan mo, akong bahala sa'yo, biro ko sabay kindat. Napangiti naman siya. I missed you. Babae, mahinang anes niya kaya namilog ang mga mata ko at biglang kumabog na naman ang puso ko. Nagwawala na yata puso ko sa loob. I gapled. Kainzo, naibulalas ko. I'm saying the truth, babae. I missed you, so much. I miss talking to you. And you don't know how painful it is to see you avoiding me every time you see me, nasasaktan niyang ani. I was speechless. Iniiwasan ko ba siya? Siya kaya ang umiiwas. Hindi ako Miss ko din kakulitan mo, kung alam mo lang. Tsaka ikaw kaya tong umiiwas. Nakangusong ani ko. He chuckled. Ang cute mo. Ha, sabi ko, linisin mo yung tenga mo. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Bahala ka dyan. Lalagyan ko ng lason tong pagkain mo. Matari kong saad at tinalikuran siya. Narinig ko naman ang tawa niya. Gay uma na lang. Mas gusto ko yun. Pahabol na sigaw niya. Hindi ako mambabarang. I smiled. Mabuti naman at nagkausap na kami. Miss ko rin kasi siya. Miss ko na to. Itong kulitan at bangayan namin. Oh, ayan. Kainin mo na, sabi ko nang may baba ang 2 platong may laman sa harap niya. Thank you, babae. Tumango naman ako. Sandali lang, tawagan ko muna sina mama. Iniimbitahan kasi sila ng daddy at mommy nyo. Nagangat naman siya ng tingin. Talaga, I'd love to meet them. Ako rin, natutuwa na akong makita ulit sila.
3 linggo na rin na hindi kami nagkikita. Sige, doon muna ako, palom ko at naglakad na papuntang garden nila. Kukunin ko na sana ang phone ko nang marinig ko bigla ang boses ni Draco. He was talking to someone on his phone. I said stop calling me, Marcus. Galit niyang sigaw. Nakakuyom ang kanyang kamao at nakatiimbagang siya. Stop spitting nonsense. Dati lang yun. Ngayon nagbago na ang isip ko. Sigaw niya ulit kaya medyo napaatras ako. Nagtago lang ako sa gilid para hindi niya ako makita. Don't you dare, Marcus. Iiwan kita. Nanlaki naman ang mga mata ko sa narinig at biglang bumilis ang kabog ng puso ko. I don't care. Manahimik ka na lang kung gusto mong manatili ako. Huwag kang pupunta. I heard him chuckle, sarcastically. Are you serious? You bullshit. Tigilan mo na ako. Halos sumabog na ang puso ko sa kaba. Marcus, di ba iyon yung nasa resort? Yung sinabi niyang ex niya. Bakit galit na galit siya? Frybake. Frustrated niyang sigaw at marahas na sinabunutan ang kanyang buhok. Gusto ko sanang lumapit at pigilan siya kasi pinangunahan ako ng kaba. Kanina lang ay nakita ko kung gaano siya magalit. Nakakatakot. Napapikit na lang ako at napahawak sa aking dibdib. I decided na pumasok na lang muna ulit sa loob. That was too much. Mamaya ko na lang siguro tatawagan sina mama. Oh, anong sabi? Bungad na tanong ni Kainzo nang makabalik na ako sa dining. He was done eating. Mamaya ko na lang sila tatawagan, wala pala akong load, pagsisinungaling ko at ngumiti ng pilit. Dumaan naman ang pagtataka sa kanyang mga mata pero agad din namang nawala at napalitan ito ng ngiti. At dahil bati na tayo, gusto kong bumawi sa'yo. Dali, tere sa kwarto ko, saad niya na dahilan naman para matigilan ako. Anong gagawin natin sa kwarto mo? Nanlalaki ang mga matang tanong ko. Ngumuso naman siya at pinitik ang noo ko. Ang dumi niyang utak mo. Maglinis ka nga kung minsan. May ibibigay ako sa'yo, babae. Huwag kang OA. Nakahinga naman ako ng maluwag. Akala ko naman. Hinampos niya naman ang braso ko. Anong akala mo? Saad niya at nagkuwari pang nasusuka sa harap ko. Ako naman ang hamampos sa kanya. Tumigil ka. Kupol ka talaga, Kainzo-shan. Ngumiti naman ng malapad. I missed that, nakangiting saad niya habang nakatingin ng diretso sa akin. Kainzo, Red. Napalayo naman ako nang biglang sumigaw si Draco. Draco, bulalas ko. Masama ang tingin niya sa akin at kay Kainzo. Anong ginagawa niyo? Seryosong tanong niya. Naalala ko naman ang tagpo sa garden kanina, at nanindig ang mga balahibo ko. Nag-uusap lang, kuya, saad ni Kainzo. Oo, Draco. Nag-uusap lang kami, sabat ko naman. Tumingin ulit siya sa amin ng makahulugan at naglakad na palayo. Nanlumo naman ako dahil doon. Anong nangyari? Wala nang baby. Wala na ang malamlam niyang mga mata. At ang pagbati niya sa akin tuwing nakikita niya ako at napapangiti pa siya. Hayaan mo na si Kuya Draco, babae. Mainit lang siguro ang ulo nun. Kapag lumamig yan, magiging sweet ulit sa'yo, ani Kainzo sabay hawak sa kamay ko. Tara, may ibibigay ako sa'yo, saad niya at hinayla ako. Nang marating ang kwarto niya ay may kinuha siyang kung ano sa isang malaki at color brown na drawer. Isa yung maliit na box. Kulay ginto ito at tila mamahalin. Nakangiting lumapit siya sa akin. Here, open it, masiglang sabi niya. Tinanggap ko naman ang box. Kainzo-shan, anas ko nang makita ang laman ng box na isang kwintas. Kulay ginto din iyon at may nakaukit doon na Bobby, ang nickname na ibinigay niya sa akin. Napakagatlabi ako. Ang ganda. My eyes watered. Ang mahal nito. Ang ganda. Kainzo, naluluhang saad ko. He just smiled at me. I give that as an apology and as a sign of our never-lasting friendship, aniya sabay lunok. I didn't know why. It's so pretty, Kainzo. I said as tears finally traveled down my cheeks. Lumapit siya at pinalis ang luha ko. Stop crying, babae. Do you remember that night when I told you that you are too precious to cry, you are as precious as gems. You shine uniquely and a girl like you should never cry, he said as he tucked my hair. Isuot mo na, aniya. Naluluha man ay kinuha ko ang kwintas sa box. It's shining brightly, babae. Kaibigan mo siya. Magkapareho kayong nagniningning,
sabi niya habang nakatingin sa hawak kong kwintas. This is too much, Kainzo. Umiling naman siya. This is not too much, babae. This is my present to you so you should accept it. Akin na, ako ang magsusuot sa'yo, aniya at kinuha ang kwintas sa kamay ko. Lapit ka, aniya na sinunod ko naman. I stepped closer. I hope, this necklace will be remembered as a sign of my apology and a remembrance of me. That even if I am not by your side, I hope that this brings a message that just one call from you and I'll be there, bulong niya habang inaayos ang kwintas sa leeg ko. My heart, it's beating so loudly. My breath hitched when I felt his warm breath touched my neck. I've got goosebumps. Akala ko lalayo na siya sa akin pero nabigla ako at natuod nang biglang nilapat niya ang kanyang baba sa akin balikat. Then, he hugged me. Wow, my heart, Kainzo-san. I whispered, almost out of breath. Please, let's stay like this for a while. I want to remember you forever, babae. Promise me that even if I am gone by your side, keep me in your heart. Keep our memories, treasure it. And this necklace I gave you, please keep it. It will serve as a memory of me, seryosong saad niya. Naging dahilan naman iyon para magkaroon ng kirot sa puso ko. Namamaalam na ba siya? Why do I feel so bad? Parang tinutusok ang puso ko. Humihikbi ako ngayon habang yakap niya pa rin ako. What did I say, babae? Seryosong bulong na naman niya. Lumunok naman ako, that I'm too precious to cry, sabi ko naman at mas lalo pang humikbi. Bahagya naman siyang lumayo, hinawakan niya ang balikat ko. Don't cry, right, don't cry, pag-uulit niya pa at muling pinalis ang mga luha ko. I won't cry, sabi ko naman at tumigil na sa paghikbi. Hinarap ko din siya at tumitig sa mga mata niya na parang nangungusap. He smiled at me. Do you like my gift? I nodded. I didn't like it. I loved it. I really do, Kainzo. It's already 5 in the afternoon and mamayang 8 pa ang start ng party dito sa mansion. I haven't contacted my parents pa kasi na busy ako sa paghahanda nitong buong mansion. Kakatapos lang namin mag-design ng buong mansion, kasama ko ang mga kinuhang designer nila Sir Matthew. Sige, Tay, uuwi na kami, paalam ni Gwen, kasama ko siya kanina sa pag-aasikaso. Ngumiti naman ako sa kanya. Sige, ingat kayo mga, Tay. Enjoyin mo ang party, Tay. I laughed. Yeah. Thank you ulit. Kumaway kami sa isa-isa hanggang sa mawala na sa paningin ko ang sinasakyan nila. Pumasok naman kaagad ako sa loob kasi balak kong maligo. Ang lagkit ko na kasi ng pawis. Naligo naman ako kanina pero dahil sa dami ng ginawa kanina ay hindi ako komportable. Akmang papasok na ako sa loob ng kwarto ko nang maaninag ko si Kainzo na tumatakbo papalapit sa akin. Galit ang mukha niya at nakakuyom ang mga kamao niya. I have to tell you something, babae. This is important. Please, patigilan mo na si Kuya Draco sa panliligaw sa'yo. He said, his eyes pleading. Kumunat naman ang noo ko. Kainzo, bakit naman? Ano bang nangyari? Kinakabahang saad ko. Basta, patigilan mo na siya, please. I held his hands. Kumalma ka, okay. Ano ba kasing nangyari? Marahan kong sabi. He sighed and closed his eyes. You don't have to know, babae. But I'm telling you right now, patigilan mo na si Kuya Draco. Sabi na naman niya at pinisil ang kamay ko. Don't you dare, Kainzo. Nabigla ako nang marinig ang sigaw ni Draco. He was panting and catching his breath. Galit na galit siyang tumingin kay Kainzo bago inilipat ang tingin sa mga kamay naming magkahugpong. Mabilis naman ako lumayo kay Kainzo dahil doon. Draco, naibulalas ko. Kung ano man ang sinabi ni Kainzo sa'yo, Red. Huwag kang maniniwala, okay. Maniwala ka sa akin. Huwag sa kanya. Lumapit siya sa akin at malamlam ang mga matang niyakap ako. Nabigla man ay niyakap ko siya pabalik. Anong problema, Draco? Bakit ka umiiyak? I asked, worriedly nang magsimulang magtaas-baba ang balikat niya at narinig ko ang mahihina niyang paghikbi. Mahal kita, Red. Believe me when I say I didn't mean it. I love you so much, Red. Hinimas ko naman ang kanyang likuran para pakalmayan siya. Nalilito pa rin ako. Akmang tatanungin ko si Kainzo sa nangyari pero nakita ko na lang ang sasakyan niyang papalayo na.
Lumingon siya ulit. You chose him again, babae. He mouthed full of sadness in his eyes and tears are forming in it. Then, he bit his lips and he turned his back. He walked, and now, without looking back again. Nanlumo ako matapos ang tagpong iyon. Naligo ako at naghanda. I picked my phone up. Tatawagan ko sana si She nang biglang nagring din ito at nakita ko ang caller ID ay si She ito. She, kanina pa kita gustong tawagan. Kaso busy ako eh. Mabuti na lang napatawag ka, masayang bati ko. Pero laking gulat ko na lang nang marinig ang paghikbi mula sa kabilang linya. She, bakit ka umiiyak? Nagsimula na namang lumunin ng pangamba ang puso ko. My heart won't stop beating loudly. Ate, Red, si Papa, ate. I heard her sobs and how she tries her best to speak even if she can't. Napalunok ako. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Anong nangyayari kay Papa, She? Nyutol kong saad. Ate si Papa. Intake siya sa puso, ate. Si Papa. Wala na si Papa. Basag na basag ang kanyang boses nang sabihin iyon. At nabingi ako. Parang tumigil sa pag-ikot ang mundo ko at nabitawan ko ang cellphone na hawak ko. Papa, bakit? Si Papa ko. Umiyak ako ng umiyak. Ate si Mama, hindi ko makain. Puntahan mo kami dito ngayon, ate. Kailangan ka ni Mama. Narinig ko pang saad ni She sa kabilang linya habang humihikbi ako. Nagmamakaawa ang boses nito. My tears fell, sunod-sunod at tila walang tigil. Naninikip ang dibdib ko at parang hindi ako makahinga. Papa, sambit ko at napakagatlabi. I hugged myself. Papa naman, bakit ka umalis agad? Papa, Papa, sigaw ko sa aking kwarto at umiyak ng umiyak. Ate Red, salita ulit sa kabilang linya. Nasa sahig ang phone ko pero nakakol pa rin ito. Ate Red, hindi ko na kaya, puntahan mo kami dito, please, nagmamakaawang saad ni She. She, pupunta ako dyan. Sandali lang, ha, sabi ko. Hihintayin kita, ate, aniya bago nawala ang kabilang linya. Pumunta ako sa drawer ko. I grabbed the one and only picture frame I had since I moved here. Buong pamilya kami dito. Papa and Mama are smiling ang hugging She and me. We were so happy in the picture. Papa, mahal na mahal kita, bulong ko at hinimas ang mukha niyang nakangiti sa frame. Niyakap ko muna saglit ang frame bago tumakbo papalabas ng kwarto ko. Kung nakarating ka dito pwedeng pahingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.